Hi di Senpai Koy, meron pala akong isisingit sa channel natin kasi next month ay baka magpo-focus na tayo sa pag-upload ng kahit anong shonen anime. Bali yung iko-content natin dito ay Baki Duo 2014. Take note guys, hindi ito yung Baki Duo na 2018. Magkaiba po sila. Ang Baki Duo 2014 ay pang-apat na manga series ng Baki na isinulat at na-illustrate ni Kisuke Itagaki. Binubuo siya ng 22 volumes o hanggang 198 chapters. Tumatakbo ang istorya na ito kung saan ay walang tigil si Baki sa pag-iensayo at lumaban sa underground battle. Bali nga'y nakaramdam na pagkabagot si Baki mga senpai matapos yung paglalaban nila ng kanyang tatay. At napagtanto ni Baki Hanma na wala ng panganib ang magbibigay sa kanya ng excitement dahil na-achieve niya na yung goal niya. Dito nga mga senpai, ang tatalakay natin na chapter ay ang chapter 1 hanggang 3 ng Baki Do. Sa paninimula ng chapter 1 ay mamamataan natin si Baki Hanma na nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Winika niya pa nga dito na hindi na daw nagiging masaya yung palaging pag-akyat sa burol. Kaya't naisip niyang gawin yung napaka-risky na bagay kundi tumakbo naman pababa ng burol. Sa pagtakbo nga ni Baki ay grabe yung bilis niya dahil in all out burst o binuhos niya na lahat ng puwersa sa pagtakbo na iyon. At saka ang kanyang kamay at paa ay ginalaw niya. Kung susumahin nga daw ay mas mabilis pa yung pagbaba niya kaysa sa ordinaryong nahuhulog. Then doon ay nag-accelerate pa siya para mabilis makababa ng burol. Pero kahit sa ganitong sitwasyon ay nakaramdam pa rin si Baki na pagkakaantok sa kadahilan ng umikab pa ito. Bali ganun nga mga idol, kaboring yung buhay ni Baki Hanma. Kahit sa delikadong sitwasyon ay nakaramdam pa rin siya na pagkabagot at doon ay matagumpay siyang nakababa ng burol. Then dito sa chapter 2 meron kasalukuyang isang MMA fighter ang nakakaramdam ng kapares kay Baki. Sa kadahilan sa 7 taon niya makikipaglaban ay walang sino man na nakapagpalis sa kanya sa king seat as a undefeated MMA heavyweight fighter. At ito ay si Sam Atlas, isang Amerikano. Kasalukuyan nga siya nakikipaglaban pero kahit ganon ay wala siyang nararamdaman na excitement. Natalo niya nga ang kalaban sa isang right jab punch at pag bear hug dito para ma-takedown agad na nagsanay sa pagkakabasag ng bungo na kanyang kalaban. Sa pananaw nga ni Sam Atlas ay gusto niya maging pinakamalakas kaya nung in-interview siya ng reporter ay napagpasyan niyang pumunta ng Japan kasi sa bansang ito merong isang tao na gagawin ang lahat at tumatanggap ng hamon upang maging pinakamalakas. So yung tinutukoy nga ni Sam Atlas dito ay walang iba kundi si Baki Hanma. Lumipad na nga si Sam Atlas papunta ng Japan at unang pinuntahan niya upang mabilis niya matuntun si Baki Hanma ay walang iba kundi si Mitsunari Tokugawa. Bali alam naman natin mga idol na si Mitsunari ay malaki yung impluensya nito in terms sa pagpapatakbo ng tournament at lalong hawak-hawak niya ang underground arena. Dito nga nagtanong si Mitsunari kung ano nga ba daw ang pakay ni Sam Atlas sa kanya. Din yung tugon ni Sam ay nakita niya daw yung sagupaan ng anak at ama. Kaya naging curious siya at napadpad sa lugar ng Japan. Karagdagan po sinabi ni Sam na yung nakita niyang postura ng katawan at galaw daw nito ay napakaganda. At doon ay nagkamot kay Mitsunari na yung pakay pala ni Sam ay hamunin ang the strongest fighter which is si Baki Hanma. Kaya't inalok niya ito kung gusto niya makipaglaban. Alam rin kasi ni Sam na si Mitsunari ay ang promoter ni Baki. Kaya't mas mapapadali ang pagkikita nila kung dito siya makikiusap. At doon ay biglang nagtanong si Mitsunari para kay Sam kung mananalo ba siya. Yung naging tugon na lamang ni Sam ay tumawid daw siya ng Pacific Ocean upang ma-verify ito o malaman. Tinakot pa ni Mitsunari si Sam na ang magiging pagdeduelo daw nila ni Baki ay walang rules na pwede magprotekta sa mga fighters. Kaya't inaalam ni Mitsunari kung willing pa rin ba daw ito. At doon ay umuon na lang si Sam. Sa kadahilan gusto niya rin daw itong subukan. Muli nagtanong si Mitsunari kung 4 million ba daw yung kinikita ni Sam sa pakikipaglaban niya as a MMA professional fighter. Dahil lingit sa kaalaman ni Sam na yung pagdeduelo daw na ito na magaganap ay walang pera mabibigay na benepisyo sa kanya. Expected naman ito ni Sam pero yung inaasam niya daw dito yung title ng isang strongest in the world. Bali ma-achieve niya lang ito kung matatalo niya si Baki Hanma. Napangiti nga si Mitsunari sa pinapakitang determinasyon ni Sam. Then winika niya yung hinahamon daw ni Sam ng batang Hanma ay napakalakas daw nito at doon ay nag-approve na si Mitsunari at sinet niya na yung magiging paglalaban nila Sam Atlas at Baki Hanma sa mismong gabi na iyon. Makikita nga natin yung pagkagulat sa mukha ni Sam sa kadahilan na napakabilis naman daw ata nito at hindi pa daw mismo alam ni Baki yung magaganap na paglalaban pero sambit ni Mitsunari na okay lang daw iyon dahil si Baki daw isang estudyante pa kaya nasa kamay niya kung magiging free siya dito. Then nag-alala si Sam na pwede naman daw i-reschedule yung pagdeduelo nila at yung naging tugon ni Mitsunari na si Baki Hanma daw ay hindi tatanggi at handang lumaban ito sa kadahilan ng siya ang pinakamalakas. Matapos nga ng pag-uusap nila Sam at Mitsunari ay makikita natin sa panel na ito na nasa underground battle na si Sam at naghahanda na sa magiging duelo nila ni Baki Hanma. Then makikita natin yung unting flashback kung paano inikari ni Mitsunari si Baki gamit lang yung pagtawag.
Nagulat nga si Sam dito na hindi niya akalain na ganun lang pala kabilis mapapayag ang The Strongest. Then mabalik tayo, may kita nga natin sa panel na ito na naghihintay si Sam sa paglabas ni Bucky sa kabilang entrance. At sa wakas nga mga idol ay lumabas na ang ating bida na si Bucky Hanma. Bigla nga nagsigawan ng lahat ng mga nunood sa pag-appear ni Bucky. Pinaglapit na nga ang dalawa ng referee. Then makikita natin si Bucky ay nag-i-stretching ng kanyang katawan para sa paghahanda. Then masisirayan naman natin si Sam na halatang gulat na hindi niya expected na ganito daw kaliit si Bucky Hanma. Base nga sa kalkulasyon niya ni Sam Atlas, ang tangkad daw ni Bucky ay hanggang 5.5 feet lamang daw. Then yung timbang nito ay nagre-range lang sa 154 pounds. Kaya't para kay Sam ay halos kalahati ng kanyang pangangatawan lang si Bucky Hanma. Ang MMA heavyweight fighter na si Sam ay nakasense na kakaibang aura kay Bucky. Na base nga daw sa pagtitig nito o pagharap sa kanya ng seryoso at walang imik lang ay kung anong bagay nga daw ang kanyang natuklasan na never niya pa nga daw nakita noon. Na si Bucky Hanma ay mahalin tulad sa isang misteryosong halimaw na bigla na lang lumitaw. Bali dito nga'y napagtanto ni Sam na kakaibang level talaga si Bucky Hanma. Dahil sa tagal niya pakikipaglaban as a MMA fighter ay ngayon lang siya nakaramdam ng pagkatakot sa buong buhay niya. Kung matatandaan nga natin nung nakipaglaban siya ay kaparehas sila ni Bucky Hanma na nababagot na dahil parehas lang yung nangyayari na walang nakakatalo sa kanila. Pero simula nakilala niya si Bucky Hanma ay nagbago ang perspective ng MMA heavyweight champion. Kung ating i-imagine sa panel na ito ay parang naging isang pagkain lang si Sam ng isang halimaw na hayok sa paglalaban. Sa paninimula ng chapter 3 ay makikita natin si Sam Atlas na namangha sa katawan ni Bucky, hindi dahil sa laki nito kung hindi yung bakas ng peklat sa kanyang katawan na nagpapahiwatig lang na isa siyang manlalaban o fighter na marami ng karanasan sa pagdedwelo. Mapapansin nga natin sa panel na ito, ang challenger na si Sam ay gulat na gulat dahil nilalarawan niya si Bucky Hanma sa isang misteryosong halimaw na hayok sa paglalaban. Kaya't natakot na lang si Sam kung ano daw yung nakita niya. Winika pa ni Sam Atlas yung appearance nga daw ni Bucky ay mahalin tulad sa isang babae. Kaya't nagtataka siya kung kay Bucky ba galing yung ini-imagine niya na halimaw. Sa kadahilanan nga si Bucky lang yung nasa harapan niya. Then doon nga mga senpai biglang tumingin ng diretso si Bucky kay Atlas. Kaya't nag-iba na naman yung nakita ni Atlas at naging isang dambuhalang gagamba na nag-aabang sa kanyang makakain. Sa sobrang tulala ni Atlas nga ay hindi niya na nagawa marinig yung sinabi ng referee. Kaya't inulit na lang ito ng referee. Sinabi nga dito na bawal silang gumamit ng kahit anong mga sandata at yung maaari lang nilang gamitin kundi ang kanilang katawan lamang at doon ay tumalikod ng dalawa para pumunta sa kanilang kanya-kanyang pwesto at para maumpisan na ang pagdedwelo. Wika pa nga ni Sam na masyado naman atang napakasimple ng rules na iyon na pwede nilang gawin lahat as long na walang sandatang na involved dito. Kaya't para kay Sam ay pabor ito sa kanya kasi nga naman nung lumalaban siya sa mga tournament as a MMA fighter na maraming rules ang pinagbabawal dito. Katulad na lang ng pag-headbutt, pagkagat, pagsipa sa mga delikadong parts ng tao katulad na lang ng spinal cord. Kaya't para kay Sam ay magugustuhan niya ito sa kadahilan ng ma-unleash niya yung gusto niyang karakter sa paglalaban kundi maging isang brutal. At doon nga mga senpai sa pagharap ni Sam ay narinig niya ang pagsigaw ng mga manonood sa kanyang pangalan. Kaya't nagulat na lang siya. Pero yung inaakala nga natin na chinicheer siya ay may malalim na kahulugan nito. Dahil alam ng mga manonood na hindi mananalo si Sam Atlas kay Bucky Hanma. Kaya chinicheer nila yung pangalan nito para kahit papaano ay lumakas yung loob nito. Nagalit nga si Sam Atlas dahil alam niya rin yung ibig sabihin ng mga manonood. At doon ay winika niya na mas mabigat pa siya kay Bucky at mas malaki yung pangangatawan niya dito. Kaya't bakit nga daw ganon yung kumpiyansa ng mga manonood kay Bucky? Kasi based kay Sam Atlas, kung ating i-compare sa isang boksingero, ay halos same lang ni Bucky ng pangangatawan si Manny na pang featherweight lang daw. Alam naman natin ang rule sa boxing na inaayon ito sa weight classes. Kung isa ka lang featherweight ay dapat same class lang yung kakalabanin mo dahil naaayon ito kung ilang pounds ang boksingero. Kasi sa larangan ng boxing mga senpai, lamang yung mas mabigat ang timbang. Kaya't mataas yung kumpiyansa ni Sam Atlas na siya ang magwawagi. At doon nga ay tumunog na ang Komedaiko drum na naguudyat ng pagsisimula ng pagdedwelo. Nasa depensa si Sam Atlas at naghihintay sa atake ni Bucky dahil curious siya kung ano ang gagawin nitong paraan. Then sa next panel ay makikita natin si Sam Atlas na nagpapahinga sa parang luxury hotel. Bali nga dito ay natapos na yung paglalaban nila ni Bucky Hanma. Then guess what mga senpai? Natalo si Sam Atlas sa pagdedwelo na iyon. Naging malinaw na nga kay Sam na hindi siya mananalo kay Bucky Hanma dahil nga sa maliit na time frame lang ay natalo
natalo agad siya. Then muling magpa-flashback yung mga kaganapan nung naglaban sila sa underground battle. Nasulyapan nga ni Sam Atlas yung way ng expression ni Bucky na wala talaga itong imek, na halatang nababagot lang sa magiging laban nila. At doon nga ay unang umatake si Sam gamit na kanyang kaliwang paa. Tinapak niya nga ang kanyang kanang paa sa lupa upang makabuelo ng malakas yung gagawin niyang left kick. Then naiwasan lang ito ni Bucky na walang kahirap-hirap. Pero hindi nagtatapos doon yung pag-atake ni Sam. Kinunik niya nga ang kanyang right hand upang sumuntok ng right hook punch kay Bucky. Pero still naiwasan lang ito ng ating bida. Sumagot naman si Bucky ng pag-atake kung saan hinawakan niya ang ulo ni Sam Atlas. Makikita nga natin sa reaksyon ni Sam yung pagkagulat dahil nahuli siya ni Bucky at doon nga ay nakaramdam si Sam ng paunting-unting dinidiin ni Bucky ang kanyang kamay sa ulo niya. Naisip nga ni Sam na para siyang inihipit sa isang heavy-duty swivel clamp. Ito yung pang-ipit ng bakal mga senpai. Mahalin tulad daw yung kamay ni Bucky dito. Kaya't hinawakan niya ang kamay ni Bucky at nagpupumiglas na makawala dito. Pero kahit anong gawin niya ay hindi niya matanggal ang kamay ni Bucky na parang nakalak na ito sa kanyang ulo. Then dahil sa sobrang lakas ng pagdiin ni Bucky ay unting-unting nagko-compress yung skull bone at utak ni Sam. Actually mga senpai, hindi headbutt yung ginawa ni Bucky. Kung hindi ay pag-exert lang ng puwersa sa kanyang kamay. At ito yung naging reason sa pagkawalan ng malay ni Sam Atlas. Bali ganun nga agad natalo yung isang MMA heavyweight champion ng Amerika. Kung ating susumain ay same lang ng laki si Sam Atlas at si Jack Hanma. Pero sa simpleng atake lang ay natalo agad ito sa taong minamaliit niya, which is si Bucky Hanma. Kaya dali-daling tumakbo ang medical squad upang i-rescue si Sam. Then after that flashback ay doon napagtanto ni Sam yung agwat ng lakas nila ni Bucky Hanma. Then napakamabuti daw nitong tao. Sa kadailanan ngang sa pag-uumpisa ng paglalaban ay ginawa daw ni Bucky yung best niya, na kahit napakahina daw ni Sam Atlas ay nagpipigil itong magyawn o humikap sa nagaganap na paglalaban. Bali ngay naging thankful sobra dito si Sam Atlas dahil nirerespeto niya talaga ang kanyang katunggali kahit sobrang hina nito.